Hello mga karelasyon. May mga babae na kahit hindi naman sila perpekto, hindi naman sila pinakamaganda, pero hindi sila nakakalimutan ng lalaki. Yung tipong kahit magpakalayo-layo ang lalaki, kahit mayroon na yang asawa, may ibang babae nang dumating sa buhay niya, may parte ka pa rin sa isip niya na bumabalik sa iyo. May mga bagay na ginawa ang mga babaeng iyon na nag-iiwan ng malalim na marka sa emosyon ng lalaki na yan. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 paraan para lalo kang ma-obsess ng lalaki. Hindi lang physically, kundi emotionally. Number 1, ito yung huwag mong ibigay agad-agad ang buong sarili mo. May mga babae na kapag nagkagusto, ibinibigay agad-agad ang lahat-lahat. Oras, atensyon, effort, emotions, at sarili. Sa umpisa, parang okay lang. Pero sa psychology ng attraction, kapag ang lalaki ay nakukuha agad ang lahat, na wala man lang ka-challenge sa part niya, nawawala yung excitement. Ang lalaking nagiging obsessed ay kadalasang yung nag-invest ng effort at panahon para makuha ang babae. Kapag nahirapan yung lalaki, may misteryo. Kapag may konting hindi niya nalalaman, nakukuha sa iyo, doon nagsisimula ang mas matinding curiosity. At kapag curious ang lalaki, mas lalong nag-iisip yan ng mga bagay na related sa iyo. Ikaw ang kanyang laman ng kanyang isip. Number 2, iparamdam mo na may sarili kang buhay. Isa sa pinaka nakaka-attract sa lalaki ay ang babaeng may sariling mundo. Hindi lang siya umiikot sa'yo. May sarili siyang mga pangarap, mga goals, routine sa araw-araw. May sariling ginagawa kahit wala ang lalaki. Kapag ang babae ay may sariling buhay, hindi siya nagmumukhang dependent at desperate. At sa isip ng lalaki, mas nagiging valuable siya sa kanyang paningin. Dahil hindi siya madaling makuha. Hindi siya laging nandiyan para sa kanya. At kapag ang isang tao ay hindi laging available, lalo siyang hinahanap-hanap. Number 3, bigyan mo siya ng emotional experience. Maraming babae ang present lagi physically sa relasyon. Pero hindi lahat nagbibigay ng emotional impact. Ang babaeng hindi makalimutan ay yung nagbibigay ng pakiramdam, feelings, connection. Yung kapag kausap ka niya, gumagaan ang kanyang araw. Ramdam niya ang tunay na saya. Yung kapag kasama ka niya, nakakalimutan ang mga problema, stress. Hindi ito tungkol sa pagiging isang babaeng perpeto. Hindi po. Kundi sa energy na dala mo sa buhay niya. Dahil sa huli, hindi kanya maaalala dahil sa mga sinabi mo, kundi dahil sa mga nararamdaman niya kapag magkasama kayo. Number 4, huwag mong gawing madali ang access sa iyo. Hindi ibig sabihin nito na maging distant ka or ikaw ay magiging aloof, masungit. Hindi po. Ang ibig sabihin ay huwag kang laging available. Maaring nagsasawa na kayo sa available na yan. Pero isa yan sa dapat mong tandaan na kapag lagi kang nandyan sa lalaki, nawawala ang mystery. Dumating pa sa point na nakakasawa ka ng kasama na gusto na rin niya ng space. Ganyan yan eh. Kaya dapat naglalatag ka ng mga boundaries, mga pamantayan na sinusunod mo rin. Kapag may oras na hindi ka available, kapag may mga pagkakataon
na kailangan niyang maghintay, gawin mo. Doon siya makakaramdam na kailangan pa niyang mas magsumikap, mag-effort. Doon niya mas nararamdaman na mas kailangan pa niyang pagsikapan ang kaniyang mga ginagawa para ipakita ang kaniyang tunay na intentions. At kapag pinagsikapan ka ng lalaki, mas lalo siyang maging attached sa iyo. Number 5, marunong kang umalis kapag hindi ka pinapahalagahan. Ito ang isa sa pinakamalakas na psychological trigger. Ang babaeng marunong umalis ay hindi madaling kalimutan. Dahil bihira ang ganitong klase ng babae. Karamihan kasi dyan, naghahabol. Karamihan dyan, hindi papayag na sila ay basta-basta na lang i-dispatcha. Kapag nararamdaman niyang hindi siya pinapahalagahan, kaya niyang umalis, umatras, mag-isip. Hindi siya nagmamakaawa, hindi siya naghahabol, hindi siya nagpipilit. Lahat yan, nega sa paningin ng lalaki. Okay? Huwag mong gawin ang mga yan. At kapag umalis, lumayo siya, doon lang madalas nare-realize ng lalaki ang halaga niya dahil wala na siya. At ang tao, kadalasan, doon lang nagiging attached kapag nawala na sa kanya ang isang tao, ang isang babae. Number 6, marunong kang mag-appreciate pero hindi dependent, hindi ka umaasa. Ang appreciation ay mahalaga sa relasyon, pero may mga tamang balanse yan. Ang babaeng marunong mag-appreciate ay nagpaparamdam sa lalaki na may halaga ang mga effort niya. Pero hindi siya dependent. Hindi niya kailangan ang lalaki para lang maging masaya. Ang mindset niya ay, masaya ako kahit wala ka. Pero mas masaya ako kapag siyempre nandyan ka. At ang ganitong energy ay napaka-attractive sa lalaki dahil hindi siya pressured. Pero nararamdaman niya na siya ang pinili mo, o di ba? So dahil dito mas lumalakas yung bond nyo. Number 7, hindi ka predictable. Ang pagiging predictable ay isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang excitement sa relasyon. Kapag alam na ng lalaki ang bawat galaw mo, ang schedule, ang routine, ang lahat-lahat, kapag wala ng bago, unti-unting nawawala ang thrill, nagiging boring na. Pero ang babaeng hindi predictable, dynamic, parang laging may bago, may element of surprise. Minsan, yung pagiging playful, minsan tahimik, minsan malalim kausap, minsan wala lang, parang corny, masayang kasama. Hindi ibig sabihin nito na ikaw ay trying hard o nagpapanggap, kundi ipinapakita mo lang ang iba't ibang side ng personality mo. At kapag hindi ka predictable, mas lalo kang iniisip ng lalaki. Ang sayang kasama ng isang tao na hindi mo alam kung ano ulit ang susunod na mga gagawin. Di ba? Number 8, pinaparamdam mong mahalaga siya, pero hindi siya ang mundo mo. Okay? Ito ang pinakabalanse na approach. Pinaparamdam mo sa lalaki na importante siya sa buhay mo, na may lugar siya sa puso mo, mahal mo siya, na pinapahalagahan mo siya. Pero hindi siya ang buong mundo mo. Hindi mo isinusuko ang sarili mo para lang sa relasyon. At ito ang dahilan kung bakit mas lalo kang nagiging attractive. Dahil sa paningin niya, ikaw ay isang babae na kaya mong magmahal, pero hindi mo nakakalimutan ang sarili mo. At ang ganitong klase ng babae, ang pinakamahirap kalimutan. 2,000 years later. Sa huli, ang pagiging unforgettable ay hindi tungkol sa pagiging perfect. Okay? Walang perfect na tao, tandaan nyo yan. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamaganda, pinaka-sexy sa lahat. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinaparamdam sa sarili mo sa buhay ng isang lalaki habang hindi mo pinapabayaan ang sarili mo.
Dahil ang babaeng may self-worth, may boundaries, ay ang babaeng hindi basta-basta nakakalimutan.